guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ayan dito tayo sa 7th floor guys. Maglalagay tayo dito ng grid line. Okay. Kung mapapansin nyo guys, walang tao kasi oras ng break time. Sinadya natin to guys para makapag-establish tayo ng maayos na grid line. Kasi pag maraming tao guys, yung total station natin gumagalaw. Ngayon guys, sasamantalahin natin yung oras ngayon kasi walang trabahador ngayon dito. Maglalagay tayo ng grid line. Okay. Ang gagamitin nating grid line guys ay yung local coordinate. Okay. Okay guys, may tinapon akong coordinate doon sa baba. Okay. Coordinate na nakabase sa grid line natin. Ito guys yung local coordinate. Okay. Ngayon, mag-i-establish tayo ng grid line dito. Gamit ko yung local coordinates. Okay. Yan guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-establish ng grid line gamit yung local coordinates. Okay. Okay guys, hanapin natin yung resection. Punta tayo sa function. Okay. Okay guys, punta tayo sa coordinate. Okay. Pindutin niyo yung F4 katapat sa coordinate. Okay. And punta tayo sa OCC orientation. Okay. Occupied orientation. Okay. And then enter. Okay. And then punta tayo sa resection. Okay guys, yan o resection. Okay, enter natin yan. And then northeast. Okay, punta tayo sa northeast. Pwede sa elevation. Ito pag magre-resection kayo ng elevation sa coordinate. Okay, punta kayo sa northeast and then enter. Okay, sabi dito guys sa resection first point. Ngayon guys, itututok nyo lang doon sa first point na reference natin, then i-measure ninyo. Okay, ganun. Okay guys, may tinapon na kasi akong coordinate doon sa medyo malayo guys. Oh, kung mapapansin nyo guys, yan yung 8 ko guys. Oh, yan, okay, medyo malayo eh. May tinapon na ako guys na coordinates doon base sa grid line. Okay, ngayon tutumbukan natin yon. Okay guys, let's go. Nakatutok na sa prism. And then i-measure natin guys. Okay, nagsusukat siya guys. Okay, first point nagsusukat siya. And then stop natin guys. Okay. Yes na natin kasi nagsukat na siya. Yes. Okay. And then pasok natin yung coordinate niya guys. Okay. Hanapin nyo load kasi naka-record na dito guys. Load. Okay. Hanapin natin yung coordinates niya guys. Okay. Ito guys. Okay. Ito. T3. T3 to. Okay. Pag andyan na guys. Kasi yan yung coordinate noon. Enter natin guys. Ito. Okay. Enter. And then yan ang coordinate niya guys. And next natin. Naka-enter na siya. Andyan na siya. Next mo na lang. Okay. Next. And then sabi niya dito resection second points. Okay. Iharap natin ulit ito doon sa second points. And then susukatin natin. Okay. Let's go. Okay guys, nakatutok na siya doon sa second point. And then measure na natin guys. Okay. Okay. And then stop. Yes. Okay. Load ulit natin guys. Load. Okay. And then ang tag ng ano guys, ang tag ng coordinates na yan, yung pangalan ng coordinates ko ay T3. Okay. Pindutin lang natin dito guys. O, pataas o. At T31. Okay. T31. Load. Okay. And then, calculate na tayo guys. Calculate na tayo. Okay. Calculate. Okay. Okay. Yes. And then, okay.
And then para sigurado tayo guys, para sigurado tayo na yun yung coordinates na yun, punta tayo sa observation. Okay, function, hanapin natin yung SO. Okay, SO, sticking out, SO data, enter, load. Okay, enter natin to guys. Then okay guys, yun yung direction nya guys, oh. Okay, ngayon susukatin natin yan para tingnan natin kung makukuha yung 34.125 meters. Okay, yan guys, oh. Okay, stop. Yan, ibig sabihin guys, nakuha natin yung tamang sukat at saka yung direction. Ibig sabihin yun yung coordinates doon. Okay, counter check lang yan guys. Okay, yan guys, nakaset up na yung total station natin sa local coordinates. Ngayon magi-establish na tayo ng grid line. Okay, kasi ang naging 0-0 ko dito guys, yung intersection dito. Okay, intersection dito sa tapat nito. Okay, tapos ang backside ko guys, ang backside ko guys, doon ang north. Okay, doon ang north. Papunta dito, lahat ng sukat na pupunta doon, papuntang east. Okay, east. Lahat ng sukat na pupunta dito, papunta doon, positive north. Okay guys, kaya yung establish ko ito guys, yung pag ganito, grid line na pag ganyan na, ibig sabihin ang east ko nito 0. Okay guys, kasi naka-establish na yung coordinate natin, naka-establish na yung total station natin sa coordinates. And then kailangan pumunta, para maka-establish tayo ng grid line, punta tayo sa topo. Okay, topo, and then coordinate data, punta tayo sa coordinate data, and then enter. Okay guys, yan guys, pag mag-i-establish ako ng grid line na pag ganito guys, okay, pag ganyan, yan pag ganyan, oh. Okay, ibig sabihin nito guys is, pag ganito is yung movement nya, papuntang is, positive is, negative is. Okay, ngayon ang establish natin guys, grid line na pag ganyan, kailangan na lalabas doon sa total station natin ay is. Okay, dapat mag 0-0 yung is, kasi dito kasi guys mismo yung access natin. Okay guys, subukan natin. Nakatutok na tayo doon guys. Okay, tutok na tayo sa radman, nakatutok na tayo dyan. And then subukan natin sukatin guys. Kailangan lalabas dito guys ay is, dapat mag 0 yung S nya guys. Okay, be sure. Okay guys, sabi niya positive 0.005 5 mm nya guys, positive 5 mm. Okay, sisinyasan natin yung partner natin ng 5 mm papunta dito. Okay, okay guys, sukat. Okay guys, yung S nya guys naka 0 na, ibig sabihin yun na yung location, yun na yung alignment ng grid line. Okay, stop. Okay, Toy, guhitan mo. Baby,
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. North niya guys ay okay, 0-0. Okay guys, napakagaling stop. Toy, go hit. Tapos lalagyan natin yan ng masking tape. Tapos pipitikan natin para dyan tayo kukuha ng sukat papunta dun sa perimeter natin. Okay guys, kailangan natin ma-establish na maayos ang grid line dito kasi meron kasi tayong precast. Kailangan ma-align natin ng maayos yung precast wall natin guys, okay? Para hindi siya magpabali-baliko. Kaya nilalagyan natin siya ng maayos na grid line kahit nasa nag-i-slab pa lang tayo, kahit wala pang buhos. Importante guys sa alignment, kailangan maayos yung grid line natin, okay? Okay guys, pangalawang punto sa north, okay? Measure. Okay, positive 1 0.001 1 milli guys, positive 1 milli. Okay guys, okay na yan. Go. Wait. Okay, lalagyan din natin yan ng masking tape. Okay guys, sukat ulit natin. Okay, negative 0.002 2 milli, okay. Okay guys, sukat ulit. North lang yung titingnan natin ha, north. Kasi north yung ni-establish natin, okay. Negative 0.001 1 milli, okay guys, okay na yan. Let's go. Stop. Toy, go ahead. Yung hangin guys. Okay, malakas ang hangin na mainit yung panahon, okay. Okay guys, ang ilalagay naman natin guys ay yung papunta doon, okay? Yung papunta doon guys, oh.
Ang hanapin natin dyan guys ay sting guys. Kasi sabi ko nga kanina guys, dito yung access na 0 ng S at saka north dito sa intersection to. Ibig sabihin, pag papunta ko doon guys, positive is, okay. Kaya ang hanapin ko pa rin ay is, kasi establish ko yung grid line na papunta doon. Okay guys, ang sukat natin ay 15.4 meters, okay. Sting, okay. Okay guys, sukatin natin na. Harap natin sa kanya. Sukatin natin. Okay. Sting guys yung hinahanap natin dyan. 15.4. Okay, kulang siya guys ng almost 5.5 cm. Okay. Okay guys, nakuha na natin yung sukat na 15.4. Okay. Yan ang sukat guys mula sa access na S papunta doon 15.4 meters. Okay. Sting lang yung titingnan natin yan guys. Okay. Okay guys, ganun lang ang sitwasyon hanggang sa makuha mo yung makuha nyo yung palinya niya. Okay. Okay guys, may sample ako ng drawing dito guys, yung building natin kung saan ko sinet yung access natin na 00. Okay guys. Okay guys, galing sa original na grid line natin sa perimeter, okay, umopsit tayo ng 2 meters pa loob, and then sa kabila, offset 2 meters din, both side 2 meters guys, kung saan nag-cross guys, yung linya natin, okay, kung mapapansin nyo guys, yan o, nag-offset ako ng 2 meters, galing sa perimeter, 2 meters din sa kabila, and then kung saan nag-cross guys, dito yan, yung ano na yan, yan yung ginawa kong benchmark na north 0 is 0. Okay guys? Kung mapapansin nyo guys, na sa access na o yung linya na yan, lahat ng coordinates niya guys na sting ay naka 0. Okay? 0 yan guys. Kasi yan yung access ko guys na sting 0. Okay? Kaya lahat ng click na coordinates dyan, naka 0 guys, okay? Hindi dito naman sa side nito guys, lahat na i-click mo na linya dyan, puro north 0 yan, okay? Kung mapapansin nyo guys, yung coordinate nito guys, yung may bilog na yan, yung sting nya, 6.050, yung north nya, 0.00, okay? Kaya naging 6.050 yan guys, kasi mula dun sa access na S, papunta dun sa mismong klikan natin guys ng coordinate, okay, 6.050. And yung northings naman guys, kaya 0 yan kasi hindi siya umalis dun sa access nya. Kaya yung coordinate nya guys is 6.050 north 00. Okay guys? And then guys, yung coordinate naman ito is 8.600 north 6.500. Okay? Kaya yung S nya guys ay naging 8.6 kasi yung sukat nya mula dun sa access na is papunta dun sa mismong ano ng coordinates, pinagklikan ng coordinates, 8.6 yung sukat nya galing dun sa access na is. And then yung north nya man dyan, north nya guys, okay, galing sa access na 00 north papunta dun sa pinagklikan ng coordinate, 6.5 yung sukat nya, okay. Okay guys, ganun lang po kadali mag-layout gamit yung local coordinates, okay. Pag mag-i-establish kayo ng grid line, computein nyo lang, tingnan nyo kung saan kayo nag-access na 0, then kahit saan kayo sumit up guys, okay. Kahit establish nyo lahat yung grid line, basta kita nyo, kaya nyo lagyan ng grid line yan, okay. Kahit di na kayo magpalipat-lipat ng pwesto ng total station, basta kita nyo yung paglalagyan nyo ng grid line, kaya nyo lagyan yan, okay guys. Hindi tulad nung sisit up tayo sa intersection, mag-angle-angle 90 degrees, 180 tayo, 270, napaka daming sit up guys, napaka bagal o napaka hirap mag-establish ng grid line pag ganon, mabagal. Pero kung gagamit kayo ng local coordinates guys sa pag-establish ng grid line, napakabilis guys, kahit kasi sa isang position lang, lahat ng kita nyo, kaya nyo lagyan ng grid line. Okay guys, maraming salamat sa panonood nyo.
Paki-like and share and subscribe naman guys para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat guys sa inyong panonood.